Dito muling nabaling ang kanyang pansin. Formal itong nakatayo at nakasandal sa kotse niya. Hawak pa rin itong baril. Ikaw pala, salamat sa tulong mo. Anyway, bakit ka nga pala narito? Tanong niya habang papalapit sa taong tumulong sa kanya na walang iba kung hindi si Lucas. Gusto lang sana kitang makausap, lately, kasi parang napapansin ko na umiiwas ka sa akin. May problema ba tayo? Formal na tanong nito, tinagong baril sa likuran nito. Saka sino yung mga taong to? Kilala mo ba sila? Baling ito sa mga nakalatag na bangkay sa harapan nila. Hindi ko rin sila kilala at hindi ko alam kung anong pake nila sa akin. Pero salamat pa rin na dumating ka. Yeah, mabuti na lang talaga. Dahil kung hindi rin natin alam ang nangyari sa dami ba naman nila at nag-iisa ka lang dito. Nito nananatiling nakatitig sa kanya. Baka may naging atraso ka sa kanila? Anyway, maya-maya lang nandito ng mga pulis para mag-imbestiga. Wala naman akong kilala na posibleng naging kaaway ko. Niya tinungong driver side. Mabuti pa, umalis na tayo bago pa tayo abutan ng mga pulis dito. But they still need to hear your side regarding this matter. Hindi naman biro ang ambush, isa pa, buhay mong nakataya dito. Paano kung sakaling napatay ka, kung hindi ako dumating? Mas mabuti ngayon pa lang alam na ng kung sino man na may pakana nito na hindi ka basta mananahimik na lang. Remember, may mga anak ka. Gusto mo bang hindi na sila makita kung sakaling maulit na naman ang ganito? Hindi mo ko naintindihan eh. Kaya nga hanggat maaari ayoko na ma-involve pang mga pulis dito. Don't you think na pwedeng mas lumala lang lahat kapag nalaman pa ng mga pulis ang tungkol dito? Pero yun ang kailangan kahit na ayaw mo. Why? May problema ka ba pagdating sa mga pulis? Wala naman. Hindi mo lang nakuha ang gusto ko. Gusto ko manahimik muna. Walang involved na kahit sino. You get it? But why? May iniiwasan ka ba? Please, stop it, okay? Kung gusto mong maghintay ng mga pulis dito, then so be it. Pero ako kailangan ko nang umalis. At binuksan niya ng pinto ng kotse. Then, kailangan mo sa akin magpaliwanag ng maninaw na dahilan mo. At hinarang itong baraso sa daraanan sana ni Aya. Hindi ka rin naman makulit, no? Hindi na itago ni Aya sa tinig ang pagkainis dito. Okay, hindi na kita pipilitin kung ayaw mo. Pero may papakiusap sana ako sa'yo. Malumani na sabi ni Lucas. At ano na naman yan? Kunot noong tanong ni Aya na sinabayan pa ng halukip-kip ng mga braso sa harapang dibdib. Pwede bang sa bahay mo na lang natin pag-usapan to? Biglang umikot sa ere ang mga mata ni Aya at umismid. Naisip niya na ginagamitan na naman siya nito ng taktika para magkaroon sila ng pagkakataong makapag-usap. Hindi ba pwedeng sabihin mo na lang dito ng diretso? Kita mo naman masyado na akong naabala at late na rin masyado. Yeah, I know. Pero sandali lang naman eh. Kanina sabi mo ayaw mo abutan dito mga pulis, so may mga tauhan naman ako na pwedeng masikaso dito. Bakit? Pulis ka ba para gawin yun? Hindi rin, pero kagaya ng sinabi mo, ayaw mong ma-involve kaya gawa na lang natin ang paraan. Sige na nga. Sumunod ka na lang sa akin sa bahay. Nakasimangot na sabi niya. Gayong sa kailaliman ng kanyang puso'y tila nagsasaya. Yes, thank you. Masayang sabi nito at inalis ang pagkakaharang ng kanyang braso sa pinto ng sasakyan. Iiling-iling na pumasok si Aya sa kanyang sasakyan at umalis na, kasunod si Lucas. Ilang segundo lang at narinig nila ang sirena ng rumesponding mga pulis. Pumasok ka muna at ipaghahanda lang kita ng coffee. Alok ni Aya kay Lucas pagdating nila. Don't bother, busog pa naman ako. Tanggi nito't diretsong umpo sa sala. Sandali lang at magpapalit lang muna ako. Feel free, paalam ni Aya. Sure, go ahead. Matapos makapagpalit ng komportabling damit, kaagad ding hinarap ni Aya si Lucas. Can you make it quick? Late na rin kasit gusto ko na rin magpahinga. Ani Aya paglapit dito. Yeah, actually, there is someone who wants to meet you personally. Maybe you need to see him too, cause this is for your own good too. Someone? Him? Kunot noong tanong ni Aya. Yes, later you will know who he is and why. At yun din sanang nais kong sabihin kanina. That's why I'm asking you to go out. So pwede ka ba tomorrow? What is it all about? And how do you think that I'll go with you? You don't trust me? Sandaling hindi napaimik si Aya. Matapos ang nangyari, parang halos yata ng tao sa paligid niya ngayon ay hindi nakatiwa-tiwala. Oh, come on, you must be kidding.
After all what happened to us, nothing happened to us, period. Okay, I'll go with you tomorrow. Enough? Yes, of course. Good decision. Maybe that would be the answer to why some strange person is coming up in front and threatening you. Much better to know rather than nothing and guessing. What do you know about them? Nothing. But just like what I've said, mas mabuti na mas makilala mo sarili mo at kung sino ka para malaman mo kung bakit sila pilit na sumusulpot sa harapan mo. I know myself and where I came from. Really? Have you know all of it? What do you mean? Actually, una pa lang kitang nakita, naintriga na kagad ako sa'yo. Maybe kagaya rin ng iba kaya pilit kitang kinikilala. Anong malay natin kung ilan pala sa kanila may pansariling interes? Mas magandang malaman mo kung anong pinag-ugatan ng lahat. Siguro, kilala at alam mo nga kung saan ka nagmula, ngunit may mas malalim pang pinag-uugatan na kailangan mong alamin. Pwede ba? Straight to the point. Ayaw ko ng paligoy-ligoy pa. Bakit hindi mo nalang sabihin sa akin kung may alam ka? Even I want to do that, baka hindi ka rin naman maniwala. Kaya mas mabuting sa kanya ka nalang magtanong kapag nagkita na kayo. Miss Alia Marquez Cerveja, aka Aya Marquez. I didn't even know that you're having two identification. But why ha? Seryosong sabi nito. Biglang nalaki ang mga mata ni Aya sa narinig dito. Paanong nalaman itong totoong pangalan niya? Hindi kaya tama ang mga kasama niya na galamay din ito ni Lady Queen? Maaring palabas nito ang nangyari kanina para makuha ang loob niya. Kanina tinawag din siya ng mga nag-ambush sa kanya. Sa totoong family name niya, hindi kaya magkasabwat ang mga ito? How can she trust him? How did you know my name? Kasabwat mo bang mga lalaki yun kanina? Napatayo si Aya sa kanyang pagkakaupo. Hey, wait! I don't know what are you talking about. At hindi ko rin alam kung anong pinag-usapan niyo kanina. Lalong-lalo na hindi ko sila mga kasabwat. Paano mo namang naisip yun? Kunot noong tanong ni Lucas. They called me by my first family name. And now you too. Ano sa palagay mong iisipin ko? All my life, I live with my second name to protect myself and my family. Ngayon, sa tingin mo ba, magagawa ko pa yun kung alam kong may ibang nakakakilala na sa akin? Wait, you mean those guys? Know you? Oh shit, you need to be careful. After what happened earlier, hindi ka na nila titigilan. Hindi na rin safe sa itong lugar na to. Mas mabuting humanap ka na muna ng pangsamantalang tutuluyan na hindi dito. Baka sa pag-aalala sa mukha nito. No, I can't protect myself. I won't leave my house. Got it? But this is for your own good. Hindi ako lampa para hindi may pagtanggol ang sarili ko. Salamat sa concern pero kaya ko na sarili ko. Pwede mo na ba akong iwan? Iminostra ni Aya ang pintuan. Bumuntong hininga muna si Lucas. Okay, but you're coming out with me early in the morning. Sure. Tumayo si Lucas at nagsimulang tumalikod. Sinundan na lamang ito ng tingin ni Aya. Please make sure to lock your door. Paalala nito bago tuluyang lumapat ang dahon ng pinto. Naiwan si Aya, nahulog sa malalim na pag-iisip. Maaga pa lamang, nakahanda na si Aya para sa pagsundo ni Lucas. Hindi rin niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit labis siyang kinakabahan. Kagabi pa kasi siya nag-iisip kung ano ang nais tukuyin ni Lucas ngunit wala siyang mahanap na dahilan. Hindi mapakaling pabalik-balik siya ng lakad sa kabuuan ng sala habang wala pa ito. Bahagya pa siyang nagulat nang magring ang phone niya. Are you ready? Tinig ni Lucas ang nasa kabilang linya. Yes. Okay, I'll pick you up. No need, I'll go down. Just wait me outside. Okay. Ilang minuto lang at nasa harapan na siya ng kotse ni Lucas. Pinagbukas siya nito ng pinto at inalalayan habang papasok. You look beautiful. Anas nito. Thank you. Hindi na iwasang pamulahan ng mukha si Aya sa papuri nito. Anyway, sino bang taong kakatagpuin natin ngayon? Panimula ni Aya matapos mailang sa ilang sandaling katahimikan sa pagitan nila ni Lucas. Isa sa pinagkakatiwalaang abogado ni Dad, si Attorney Ruel Cuevas. Mukhang hindi ko pa narinig ang pangalan niya. Matagal na siyang wala sa serbisyo pero may sarili na siyang law firm. Mga kakilala at kaibigan ang madalas na lumalapit sa kanya kagaya ni Dad. So, anong kinalaman niya sa kaso ko? Malaki. Unang-una, kailangan kanyang makita at makilala ng personal. Maaring magulat ka rin kagaya ko. Pero hindi naman tayo malilinawan
kung hindi natin malalaman pareho. Isa sa kondisyon niya na dapat dalawa tayong magkaharap once na sabihin niya mga dapat sabihin. Kagaya ng ano, it would be better kung siya na lang ang magsabi sa'yo. Bumuntong hininga si Aya at tumalokip-kip na lamang matapos walang makuhang sagot kay Lucas. Mahabang katahimikan muli ang namagitan sa kanila hanggang sa umitong kotse ni Lucas sa tapat ng isang mataas na building. Nandito na ba tayo? Yup. Inilabas ni Lucas ang kanyang ID na hiningi ng guard bago siya tuluyang pinagbuksan ng gate at dumiretso sa basement parking. Who owned this building? I don't know. Maybe it seemed to. Hindi naman imposible dahil mayaman ang pamilya Cuevas. Sa pagkakaalam ko, hindi lang dito kundi sa labas ng bansa. Bumalik sa kanya si Lucas matapos nilang makalabas ng kotse. Shall we? Tumango si Aya at humakbang pasunod dito. Pumasok sila sa elevator at tinap nito ang pang 15th floor. Maganda ang gusali, maayos na gumagana ang mga pasilidad. Makakapasok lamang isang tao gamit ang mga code sa mga suot nitong mga ID na ini-scan. Kompleto at bawat sulok ng gusali may kamera. Elegant, puri ni Aya habang humikot ang tingin sa paligid paglabas nila sa elevator. Yeah, modern ang style kaya maraming high profile ang nag-oopisina rito dahil sa maayos at modernong security nila. Saan ang opisina ni Atty. Cuevas? Yung pinakadulong pinto. Tumango si Aya at hindi na umimik pa hanggang sapitin nila ang mesa ng sekretary nito. Good morning, sir. Bati ng sekretary. Good morning. Nandyan ba si attorney? He's on the way, sir. You may sit first while waiting. Sir, ma'am. At iminostra nitong sofa na nasa buka ng opisina ni Atty. Cuevas. Thank you. Ani Lucas at giniya na si Aya paupo. Welcome, sir, ma'am. Inabala ni Aya ang mga mata sa pagmamasid sa paligid habang naghihintay. How many times have you been here? Tanong ni Aya kay Lucas. Actually, twice. I didn't know him personally not until I met him. He's my father's most trusted lawyer. And I can say that he's nice and good. Then, how did I become involved in this? Actually, I'm surprised to knowing that my family knows you. And I know if you hear the truth from him, maybe you would be surprised too. Marami pa rin akong gustong itanong at malaman. Kaya lang nasa kondisyon niya na makita ka muna ng personal. Napaisip muli si Aya nang ilang sandali pa at bumungad ang medyo may kaidaran ng lalaki. Ngunit maayos at halatang malakas pang pangangatawan nito. Ngumiti ito sa kanila at bahagyang tumango. Maybe he's Atty. Cuevas? Bulong ni Aya sa sarili at gumanti ng ngiti dito. Good morning, attorney. Nakangiti at tumayong bati ni Lucas sa Ginoo. Good morning din sa inyo. Mukhang napaghintay ko pa kayo. Nakangiting sabi nito at lumapit sa kanila, saka nagkamay ang dalawa. So, she's Miss Cerveja? Baling nito kay Aya. Yes, she is. Ani Lucas. Nice to see you, Iha. Sabi nito at inabot ang palad kay Aya. Nice to meet you too, attorney. Ani Aya at tinanggap ang palad nito. Mabuti pa. Pumasok na muna tayo sa loob. At bumaling ito sa sekretarya. Please, kung may maghanap sa akin, pakisabi na bumalik na lang muna sa ibang araw. Bili nito. Noted, sir. Sabi ng sekretarya at tumango. Come in. Sabi ng abogado at nagpauna na sa kanila. Let's get inside. Ani Lucas nakmang aalalayan pa siya. No thanks. Ani Ayat nagpatiuna na dito. Malawak na silid ang bumungad kay Aya. Maayos at simple ang ayos ng opisina nito. Soundproof din ang opisina na isa sa pinagtaka niya. Masyado bang confidential ang mga hawak nito para kahit yata sumigaw ay walang maaring makarinig. Please have a seat, ani attorney. At dumiretso ito sa isang stand at may kinuha doon na isang brown envelope. Mabuti naman at nakabisita kayo ngayon dito. Matagal ko na rin hinihintay na may bumisita isa man sa inyo. Ani attorney habang nilalabas ang laman ng brown envelope. Yeah, it's good that I convinced her to come, attorney. Sagot ni Lucas. Just because you said that it's important, ani Aya na bumaling kay Lucas. Actually, yes, really important. And I'm not sure if you know about this. Maybe your parents told you about this before. Nakangiting sabi ng abogado. But my parents died a long time ago. I was just 7 years old then. How can they tell me? Yeah, I know, but sometimes if there is a case like this, at least they giving an idea to someone like you. But because you're too young then,
Maybe they didn't did. For your good and protection. What do you mean, attorney? You are Miss Alia Marquez Cerveja, but also known by many as Aya Marquez, the only daughter of Maricel and Rodolfo Cerveja. But behind this, you are the legitimate heiress of King Lord Mr. Rosario Montago. That's why we are looking for you. Nalaking mga mata ni Aya. What? But how can I be? Naguluhan din siya sa itinatakbo ng kanilang usapan. Mr. Rosario Montago is your biological father, but before the accident happened to them, he set an appointment with me stating his last will and testament. No, you must be kidding. Mom and Dad would not hide that big lie to me. But they did, maybe for your protection. That's why they didn't tell you early. Kilala't mataas na taong biological father mo at marami ring banta sa buhay niya. Kaya siguro mas minabuti nila na itago ka sa mata ng marami. Napabaling siya kay Lucas. What does this mean? We are siblings? Hindi nakaimik si Lucas at napaiwas ng tingin kay Aya. Maging ito man ay hindi matanggap na magkapatid nga sila ni Aya. How can he confess to her that he was the father of her twin if they knew that they are siblings? Yes, he was the father of the twin and he was sure of that. Not only what they look alike, but the blood running to their veins was from him. What? Pinag-uusapan niyo ba talaga to para i-bluff ako? Untag ni Aya sa pananahimik ni Lucas. Actually, even Mr. Montago didn't know about this. Sagot ni Attorney Cuevas kay Aya. He just came to my office one day after he found the letter, stating my name and address. From the beginning, I know what he is looking for. That's why I told him to send you here also. What letter? Inabot ni Attorney Cuevas ang dokumentong binigay noon ni Lucas sa abogado. Mabilis na binuklat at binasa yun ni Aya at napanganga ng may isang bagay na nakita. What is it? Your tattoo. Sabi ni Lucas na nakatitig sa kanya habang binubuklat ang pahina ng papel. Napataas ang mukha ni Aya dito. Yan ang tattoo na meron ka, kaya ako nakasigurado na ikaw ang taong pinapahanap sa akin. No one was owing that tattoo except you. Kaya sigurado na ako bago pa man kita dalhin dito. Your father, Salio made it to make sure na makikilala ka pa rin kahit malayo ka sa kanya. Lalo na't marami siyang kalaban na pwedeng maging banta sa'yo. Please, sabihin niyo sa akin hindi totoo lahat ng ito. Nagbibiro lang kayo. All my life, isa lang amang kinilala ko. Paano niyo nagagawa to? Dahil ba wala na sila't wala na makakapagsabi kung ano ba talagang totoo? But that's the truth. Hindi naman siguro gagawin ng kaibigan ko na iwan sa inyo lahat ng meron siya kung hindi kanya legal na anak, tama ba? Here, inabot nito sa kanyang papel. Halos malaki ang mga mata niya sa nakakalulang laki ng halaga at ari-arian na nasa kanya. You must be kidding! Naiiling na usal ni Aya dala ng pagkabigla. We're not kidding, that's the truth. Both you and Mr. Lucas Montago was his heir. That's all done and stated in his last will and testament. Kaya nasa inyo ng desisyon kung anong gagawin niyo sa mga yan. That was all authentic. Ginawa niya sealed ang tattoo na mismong nasa iyo. Kaya walang ibang magmamayari ng lahat ng yan kung hindi kayong dalawa. Can I breathe for a while? I feel suffocated. Ani Aya na napatayo habang sapo ang sentido. Malamig naman ang paligid dahil sa aircon. Pero pakiramdam ni Aya sinasakal siya ng mga bagong nalaman. Naabot niyang ganong edad na walang alam sa totoo kung sino siya. Are you okay? Please let me think alone. I'm sick. I'm sorry about that. Siguro nga connected ang mga ito kung bakit patuloy na may humahanap sa'yo. At least ngayon, malinaw na sa'yo kung bakit. Mas mabuti na rin ito kasi pwede mo nang magamit ang kahit na anong connection para malaman mo kung sino-sino mga taong nasa paligid mong banta sa'yo at sa pamilya mo. You think it is? Hindi pa kaya nga ako hindi pinapatahimik ng mga taong yan dahil dyan? Sa tingin mo ba ginusto ko yan? Kung pwede lang wala ng lahat ng yan, siguro hanggang ngayon buhay pang mga magulang ko. Saan na kasama ko pa sila? Wala akong pakialam sa laksalaksang kayamanan na binigay niya kung impyernong buhay naman ang meron ako. Gusto ko ng tahimik. Peace. Nakuha mo ba? I know, pero nandyan na yan eh. Pwede naman kitang tulungan sa problema mo. Just say and cooperate with me. What? Gagamitan mong asset mo bilang mafia boss? Ha? Nangunot ang noon ni Lucas. What do you know about that ha? Natigilan si Aya at biglang nagsink in sa utak niyang mga sinabi. Baka makahalata ito't magduda na may alam siya tungkol sa lalaki. I'm sorry, nabigla lang ako.
Naisip ko lang naman kasi nga King Lord ang ama mo. Hindi rin naman malayo na baka isa ka sa ngayon sa pumalit sa kanya, hindi ba? Biglang palusot niya. This is not the matter about being boss. Ang sa akin lang, may ibigay ng maayos ang kung anong bili ng ama niyo sa akin. Ngayon kayo nang bahalang mag-decide kung anong gagawin niyo sa mga yan. Sabi ng abogado. Give it all to charity. Seryosong sabi ni Aya. What? You heard me right, attorney. At bumaling dito si Aya. But you can think about it again. I'm serious. Give all my shares to charity. I'm not interested in it. But, no more buts, attorney. Just do what I say. If you'll excuse me, attorney. By the way, it's nice to meet you. At akmang lalabas na ng opisina si Aya. I can give you enough time to think, Miss Marquez. Just get back here if you think you've been decided. Walang sagot mula kay Aya na tumango lamang at dumiretso na palabas sa opisina. Naiiling na napasunod na lamang si Lucas dito. Are you okay? Tanong ni Lucas kay Aya nang maabutan niya itong pabalik-balik na naglalakad sa tabi ng kotse niya. Hindi ito umiimik at pinagbuksan na lamang ni Lucas ng pinto. Hop in. Tahimik na sumakay si Aya sa kotse at iniobra na ni Lucas palabas. Ngunit hindi nila inaasahan ang bubungad sa kanila paglabas sa sasakyan sa basement parking. What the heck? Shit! Mura ni Lucas nang biglang humarang isang itim na close van sa kanilang harapan paglabas pa lamang nila ng basement. Down! Cover yourself! Malakas na utos nito kay Aya na muling pinaatras sa sasakyan papasok sa basement. Mabuti na lamang at nagkataong wala silang kasunod ng ibang sasakyan. Kasabay nito'y pinaulanan sila ng bala ng grupo. Hindi naman makaganti ng putok si Aya sapagkat parehong hindi nila inaasahan ang nangyari. Tumama sa kung saang parte ng sasakyan ni Lucas ang mga bala ng mga ito at nabasag din ng front mirror. Mabilis naman na nakatago at nakahingi ng backup ang isang security ng gusali na nakasaksi sa naganap. Habang isa'y natamaan dahil sa pakipagpalitan ng putok sa grupo. Ilang minuto lang at nagsidatingan naman ng 3 grupo ng mga pulis at naglabasan din ng ilang security na nasa loob ng gusali. Mabilis na sinundan ng mga ito ang papalayong itim na van. Are you guys okay? Nag-aalala na tanong ni Attorney Cuevas sa kanila habang papalapit sa kinaroroonan ng sasakyan ni Lucas. Kasalukuyang nakikipag-usap ng 2 sa 3 officer na kaharap nila at may 2 pang pulis na umaasikaso sa nasugatang gwardiya para dalhin ito sa ospital. Yeah, sagot ni Lucas na bumaling kay Aya. How about you? Anito sa dalaga. Oh my God, you are bleeding. Are you hit? Sabi nito na kagad sinipat ang braso ni Aya na may dugo. It's okay, don't worry. Natamaan lang ito ng bubog ng salamin, ani Aya. Kinuha niyang isang t-shirt na ilinis ang dugo na umaagos sa braso niya. Kahit na, kailangan pa rin nating maipatingin yan sa doktor, baka may impeksyon. Nag-aalalang sagot ng lalaki. Ano ka ba? Okay lang sabi ako. Maliit na galos lang naman to. Hindi pa umaabot sa bituka. Aniya na pilit binabawi ang brasong hawak nito. Napailing si Lucas. Kinuha nito sa compartment ng kanyang kotse ang first aid kit nito at nilinis ang sugat ni Aya bago nilagyan ng benda. Mukhang natunugan yata nila kayo na nandito. Hindi na kayo safe sa kanila. Mas mabuting mag-iingat kayo palagi dahil nasa paligid niyo na lang sila, sabi ng abogado. Sa tingin niya ba talaga, attorney, may kinalaman pa rin ito sa bagay na yun? Tanong ni Lucas na ang tinutukoy ay mga ari-ariang iniwan sa kanila ng namayapang mga magulang. Oo naman, kung ang mismo ama mo nga hindi nila pinalampas, kayo pa kaya? Kahit sino kayang gawin ang lahat ng imposible, makuha lang kung anong gusto nila. Kaya doble ingat lang ang may papayo ko sa inyong 2. Huwag niyong hayaan na magtagumpay kung sino man yan sila. Ang mabuti pa, gamitin niyo na muna yung isang sasakyan ko. Sa talyar mo na muna yan para maayos, sabi ng abogado kina Lucas. Thank you na lang, attorney. Pero parating na rin yung assistant ko, ani Lucas. Matapos masagot ang ilang mga katanungan ng mga pulis na nandoon, nakahinga ng maluwag si Aya. Paano, maiwan na po muna namin kayo. Asahan niyo po from time to time. Natatawag po kami para magbigay ng update kung sakali, sabi ng officer. Salamat po sir, sige po. Sandaling nanatili muna si Aya sa opisina ni Attorney Cuevas habang hinihintay ang taong tinawagan ni Lucas. What happened? Gulat na bungad ni Buboy pagkabukas pa lang ng pintuan ng opisina ni Attorney Cuevas. Partikular na nakatingin ito kay Lucas bago gulat na nabaling ang tingin kay Aya. Aya, what happened to you?
Akmang lalapitan ni Buboy si Aya nang biglang pinalakihan ito ng mga mata ni Aya na tila kaagad nitong nakuha ang ibig sabihin. Nahinto ito sa gitna at muling bumaling ng tingin kay Lucas na amo nito. I'm sorry, nabigla lang ako. Akala ko kasi ikaw lang, kasama mo pala si Miss Marquez. Hindi mo naman kasi nabanggit kanina nung tumawag ka. Palusot ni Buboy sa nanunuring mga mata ni Lucas. Nasaan ang sasakyan? Kaswal na tanong ni Lucas na hindi pinansin ang sinabi nito. Nasa parking. Sige, mauna na kami, tiyahatid ko pa si Aya. Ikaw na munang bahala sa kotse ko. Sige, ingat kayo. Bumalik si Buboy kay Aya at bahagyang tumango. Ginantihan naman ito ni Aya ng bahagyang ngiti at thumbs up bago tuluyang sumunod kay Lucas palabas. Walang nagawa si Buboy para lapitan at kamustahin si Aya. Kahit pa nga sobra rin siyang nag-aalala para sa kapatid. Tanging tanaw na lamang niya ito inihatid hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Walang imikan sina Aya at Lucas habang palapit sa kanilang sasakyan na hinatid ni Buboy. Wala ni isa man sa kanilang gustong maunang magsalita. Be careful, ani Lucas habang inaalalayan si Aya pasakay. Thank you, ani Aya na tipid ng umiti. Mabilis na umikot sa driver side si Lucas. I'm sorry nga pala sa nangyari. Kung alam ko lang sana na may mangyayaring ganito, hindi na sana muna kita sinama dito. Hingin pa umanhin ni Lucas sa dalaga. Okay lang, wala namang may gustong mangyari to eh. Saka isa pa, paano nila nalaman na nandito tayo't magkasama? Yun nga rin ang palaisipan sa akin eh. Sa pagkakaalam ko kasi, walang ibang nakakilala kay Atty. Cuevas bilang taong pinaghabilinan ni Dad ng mga ari-arian niya, maliban sa kanilang dalawa ni Mami. Kahit pa sabihin close friends sila nun, walang makapagsabi kung sa kanya ba inahabili ni Dad ang lahat. Ibig lang sabihin na kung sino man ang may pakana sa nangyaring yun. Hindi malayo nakakilala mo o ako. Sa akin, I don't have any doubt. Ewan ko na lang sa'yo. Kibit balikat na sagot ni Aya. What do you mean? Kunot noong tanong ni Lucas at sandaling bumaling kay Aya. Nasabi ko lang naman since kakaunti pa lang naman ng mga taong kilala ko. At mukhang hindi gaya mo na pwedeng marami na talagang sadya ang galit para sa'yo. Yeah, maybe. Pero pangako na hindi ko palalampasin ang nangyayaring ito. Sooner or later, malalaman ko rin kung sino-sino sila. Hindi naman sila habang buhay na makakapagtago. Sana nga, halos pabulong na sagot ni Aya at tumalokip-kip. Sandaling katahimikan muling namagitan sa kanila bago sumulyap si Lucas sa braso ni Aya na may benda. Masakit pa ba? Sigurado kang ayaw mo nang magpahatid sa klinik? Hindi na, galos lang naman to. Ang mabuti pa, ihatid mo lang ako sa office ko. Ha? Pero katatapos pala na nangyari at hindi malayo na, baka bantayan ka rin nila sa shop mo. Ay no, nasa klase nilang yun, hindi yun sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila o napapatay kahit ang isa sa atin. Bumuntong hininga si Aya tumalokip-kip. Fine, sa bahay mo na lang ako ihatid. Pero ano na naman ba ha? Na baka pati doon nandun na rin sila at hindi naman malayo yun at pwede ba Mr. Montago? Hindi mo ko kardo di konsensya kung sakali. Kaya kong protektahan ang sarili ko. Simula pagkabata, nasanay na ako sa pamumuhay na may takot. Sa mga taong lumalapit sa akin, hindi ko naman alam talaga kung anong motibo. Hindi ko nga alam eh, baka mamaya kaibigan o katrabaho ko na palang mga yun, hindi ba? Eto na to eh, bakit hindi na lang natin harapin? Wala namang mangyayari kung iiwasan pa rin natin. Hanggang sa ano, magtatago na lang tayo na magtatago, ganun? Bumuntong hininga si Lucas at napailing. Tila nawalan din siya ng sasabihin sa nakikitang inis sa mukha nito. Kung sa bagay ay may point naman si Aya. Hindi rin naman sila titigilan ng mga taong iyon hanggang hindi nila nakikitang mga bangkay na sila. Fine, awat na. Tila sukong sabi ni Lucas at tinaas pang 2 palad, tanda ng pagsuko. Humalakip-kip si Aya at pairap na humarap sa bintana ng sasakyan. Pasensya na, concern lang. Ulit muli ni Lucas. Lihim na napangiti si Aya sa sinabi nito, ngunit hindi nagpahalata sa katabi. Nauna nang bumaba sa sasakyan si Aya pagtapat sa building ng kanyang unit. Salamat. Ani Aya at umakmang papasok na. Hatid na muna kita sa loob, presinta ni Lucas. Naku, hindi na. Nakakahiya na rin. Masyado na yata kitang naabala. Tanggi ni Aya. Okay lang, narito na rin naman eh. Hindi nagpapigil si Lucas na ihatid siya hanggang makaakyat siya sa kanyang unit. Mabuti pa, pumasok ka na muna para makapagkape ka man lang. Tutal, maaga pa. Alok ni Aya habang binubuksan naman ang pinto ng unit niya. Sige, hindi ko talaga tatanggihan yan. Pabirong sagot ni Lucas. Ngunit hindi rin inaasahan ng dalawa ang mabubungaran pagbukas ng pintuan.
Oh my God! What happened here? Bulalas ni Aya na nagpatakip ng palad sa bibig. Maging ang nakasunod na si Lucas ay nagulat din. Nakasabog ang mga gamit sa loob ng unit ni Aya. Kagaya rin na nangyari noong unang magkaroon ng pumasok dito. Nakataob ang mga salas at natapunan sa kung saan-saan ang mga gamit niya na tila may hinahanap doon. Maging ang mga photo frame na nakasabit dati nakakalat sa ibaba at sinira pa ang iba. Tiningnan niya ang kanyang kwarto at ganun din ang naabutan. Nakakalat lahat ng gamit at nakataob pa ang mga kutsyon sa kama niya. May isang portion sa kanyang drawer cabinet kung saan may nilalagay din siyang mga dokumento na nakabukas at nakasabog ang laman na halatang binuklat pa. Mainam na rin na may iba pa siyang sekretong lalagyan ng mga importanteng papel niya na hindi madaling matukoy kaya alam niyang safe pa rin ang mga yun. May nawawala ba sa mga gamit mo? Tanong ng nakasunod na si Lucas. Sa ngayon parang wala naman. It looks like there is something they are looking at. May ideya ka ba? Seems so. Ayon ni Lucas habang patango-tango. Malamang kung alam na nila na anak ka na rin ni Dad, hindi kaya proof ang hinahanap nila. Akala ko ba ikaw palang nakakaalam? Dudang tanong ni Aya. Sandali nga, nagdududa ka ba sa akin? Tinitigan ni Lucas ng diretso sa mga mata si Aya. Sa dami na nangyayari ngayon, hindi ko na alam kung ano pang iisipin ko. Paano nilang nalalaman lahat ng kilos at galaw ko kung hindi rin mismo malapit sa akin ang nakakaalam? Isa lang ang sasabihin ko sa may papangako. You can trust me, please trust me. Never ko nga hangarin na masaktan ka nila. Sisiguraduhin ko sa'yo na bago kanila malapitan, dadaan muna sila sa akin. Trust me, I don't know what to think. But I'll going to make sure na malalaman ko rin kung sino sila. Nasa likod mo lang ako kung kailangan mo. Hindi na umimik si Aya na nag-iwas na lamang ng tingin sa lalaki. Hindi sinasadyang natuon ang pansin niya sa salamin at may napansin sila doon na nakasulat gamit ang kanyang lipstick. You'll be the next? What does this mean? Baling na tanong ni Aya kay Lucas. Nagkibit balikat ang lalaki. Means na talagang hahanapin ka pa rin nila kahit saan ka nandoon. Then why next? May target pa ba silang iba maliban sa akin? No one knows. Kaya dapat palagi ka mag-ingat. Kagaya nito. Hindi ka ngayon safe rito kaya mas mabuti kung lumipat ka muna kahit ngayong gabi lang. Hindi yata ako matatahimik dito kung mananatili ka pa rito sa bahay ngayong gabi. Paano kung bumalik ka mga yun? Don't bother, I can manage. Mas mabuti ng sigurado. Okay, para makampante ka, pwede mo naman akong pasamahan sa ilang tauhan mo. But gusto ko ng space, ayaw ko na nakabuntot palagi. And one more thing, ngayong gabi lang. Siguro naman okay na yun sa'yo. I'll stay here for the night. Biglang sabi nito. What? No, hindi ka pwede dito. Isa pa, wala na akong space. Ang Aya. But I insist. Okay lang ako kahit sa sahig na ako matulog. Anito habang nililibot ang tingin sa kabuuan na silid. Can't you see? Ang gulo pa ng paligid ko. Paano ka naman magiging komportable na matulog dito, Aber? Mabuti pa, iwan mo na lang ako para makapagsimula pa akong makapagdigpit ng mga gamit ko. Taboy niya kay Lucas. Pakaramdam kasi niya hindi siya makakilos ng maayos kapag nasa paligid lang ito. I'll stay. I'll help you to clean up. At nagsimula na itong damputin at imisin ng mga gamit na nakakalat sa harapan nito. Nakakahiya na sa'yo. May trabaho ka pa rin tiyak na naghihintay. It could wait. Baliwalang sagot nito na nagpatuloy sa pagsisinop. Come on, panonoorin mo na lang ba ako dyan? Untag niya sa kanya nang makita siyang nakatangang nakatingin dito. Pero labis-labis naman yata to. No problem, just be comfortable. Dahil baka kapag nagpatuloy ka sa pagtitig sa akin, sa iba pa tayo mapunta niyan. Anito sabi kindat kay Aya na ikinapula ng pisngi niya. Masyado ka namang assuming. Hirap ni Aya rito kahit pang lakas ng tahip ng kanyang dibdib dahil sa sinabi nito. Hindi niya maintindihan kung bakit ang lakas ng impact ng sinabi nito sa kanya.